Oh, masayang araw pa rin mga ka-PL kahit na tuloy-tuloy po ang panggigipit sa mga Duterte ni Gonggong Marcos mga kababayan. O katulad na lamang po nitong nakalap po natin na balita ngayon mga kababayan. Ito po ang naging usap-usapan ngayon dito sa Davao City na di umano po mga kababayan ay pinagpaplanuhan na daw po si Acting Mayor Sebastian Baste Duterte mga kababayan na sisibakin na di umano ito sa pwesto ng Palasyo Malacanang na pinag-uusapan na ngayon mga kababayan o pinagpaplanuhan na di umano ngayon ng Palasyo Malacanang na ang ipapalit po mga kababayan walang iba yung isa sa pinaka malakas na naging katunggali ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa pagka-alkalde dito sa Davao City na ngayon po ay pansamantalang hinahawakan o ginagampanan ni Acting Mayor Sebastian Baste Duterte ang pagka-alkalde nga po dito sa Davao City mga kababayan. O eto po ang video, Bisaya po ito mga kababayan, wag ho kayong mag-alala, tulad po ng dati, translate ko pa rin po mga kababayan para maintindihan nyo po ang sinasabi nitong nagngangalang si Randy Cañeda yata ito mga kababayan. Hindi ko po masyado matandaan. Basta si Randy kilala po ito dito sa Davao City, dito sa lugar namin mga kababayan. Ito po yung kanyang mga naging pahayag mga kababayan sa kanyang social media account. Gawan po natin ng reaction at itatranslate ko na rin po sa inyo mga kababayan ang mga sinasabi niya. Okay? Ito, simulan na po natin. Lakihan ko lang. Ayan, para mas klaro-klaro po ng ating mga senior, mga lolo at lola na naliliitan sa screen ng kanilang mga telepono. Ayan. Ito na po mga kababayan. Simulan na po natin pakinggan ang sinasabi nitong si Randy Cañeda nga po. Okay? Ito. Oy mga idol, na ako'y kanang importanteng balita diha ninyo. Yan, meron daw siyang importanteng balita sa ating lahat mga kababayan. Tuloy. Na ako'y reliable source nga nakuha nga ang Malacanang karon na ay ginaluto diri sa Davao City. Yan, meron daw siyang reliable source, mga kababayan, na nakuha na ang Malacanang di umano ngayon, mga kababayan, meron pong niluluto. Ayan, niluluto. Para po dito sa Davao City. Naku po. Talagang ayaw nilang tantanan ng Davao City, mga kababayan. Walang patawad talaga itong si Gonggong Marcos, mga kababayan. Hindi na nakontento sa ginawa niya sa dating Pangulong Duterte. Na pinakidnap nila, dinala nila sa Dahig, Netherlands. Tapos ngayon, ang pagdidiskitahan, si Acting Mayor Sebastian Baste Duterte na naman. At eto nga, niluluto na. Tuloy. Ang akong impormasyon nga nakuha, nga paningkamutan sa Malacanang, nga ideklara nga illegal ang pagpundo o paglingkod ni Vice Mayor Baste Duterte isip acting mayor. Ayan, so okay mga kababayan, pinagsusumikapan di umano ngayon ng Palasyo Malacanang na gagawan ho nila ng paraan mga kababayan dahil di umano itong pagkakaupo ngayon ni Sebastian Baste Duterte bilang acting mayor ng Davao City, illegal di umano ito mga kababayan. Pinagsusumikapan di umano ngayon ng Palasyo Malacanang na alisin ito o palitan mga kababayan kung sino man ang nais ipalit nitong Palasyo Malacanang dito kay Baste Duterte. Ito tuloy. Nga according to them, dili mamahimo nga wala gyoy
tinuod nga mayor sa Davao, Mhm. kay daghan ang mga function Mhm. na dili mabuhat sa usa lamang ka-acting mayor. Ayan. So hindi, ang sabi po ni Kuya Randy, siya nga pala, hindi tayo nakapagpaalam, sinungkit natin itong video niya. Sir, pasungkit mo na ng video niyo ha. Gawan ko lang ng reaksyon. Oh, hindi daw po maaari na ang manatili ng matagal sa pwesto, mga kababayan, itong isang acting mayor lamang dahil meron di umanong mga function ang isang tunay na alkalde na hindi maaaring gawin ng isang acting lamang na mayor o acting mayor lamang, mga kababayan, di lang sa Davao City, o para na rin siguro ito sa pangkalahatan o dito po sa buong bansa na, ayan, sa madaling salita, mga kababayan. So yun daw po ang dahilan ng Palasyo Malacanang. Hindi pwede. Ano ba? O kinakailangan talaga maglagay tayo ng isang tao na para matawag talagang isang tunay na mayor. Hindi yung acting mayor lang kasi merong mga function ang isang mayor na hindi kayang ipatupad ng isang acting mayor. Ayan, tuloy. Imanin ninyo ni ha, mauna yung lang himuon ni argumento sa Malacanang, bantayan na to ni. Tandaan daw po natin yan. Yan daw po ang gagawing argumento ng Malacanang, mga kababayan. Tandaan daw po natin. Tuloy. Karon, ang ilang tinuha sa Malacanang karon, which is nagamiting na sila. Anong tawag nito? Ang pinagsusumikapan di umano ngayon ng Malacanang, mga kababayan, dahil nagmi-meeting na sila, meron nang nagaganap ng mga plano, pinagpaptanuhan na ho nila si Acting Mayor Sebastian Baste Duterte, para sa bakin nga, eto, tuloy natin. Is ang Malacanang mismo, ang presidente, mag-appoint og mayor sa Davao. Yun na nga, mga kababayan. Mag-a-appoint ng bagong mayor sa Davao. Nako. Ulitin natin para klaro Ulitin natin para klaro. Ayan. Mag-appoint og mayor sa Davao. Ayan na. Isa pa. Ayan. Haba-habaan natin para klaro. Is ang Malacanang mismo, ang presidente, ang Malacanang mismo o ang presidente, mga kababayan, mag-appoint og mayor sa Davao. Mag-appoint ng mayor sa Davao. Yung mayor talaga, hindi yung matatawag na acting. So isa yan, mga kababayan, sa mga plano nila na gawin dito sa Davao City o kay Baste Duterte. Tuloy. Hawa na to, butuhi. Na hindi daw po natin ibinoto. Etong ipapalit, mga kababayan, ng Palasyo Malacanang o ng presidente mismo, ay hindi po ito ibinoto ng nakararaming Davaoenyo. Papayag kaya ang mga Davaoenyo nito? Tuloy. Sila mo'y magbuot o kinsay mo lingkod nga mayor sa Davao. Sila daw po ang matutupad daw po na magiging desisyon na Malacanang yun daw po ang susundin. Ayan. So walang sino mang pwedeng humarang. Naloko na talaga ito. Tuloy. Og si Vice Mayor Baste Duterte will remain as Vice Mayor. Ayan, si Mayor Baste Duterte, nga acting ngayon, mananatili ho siyang Vice Mayor. Kapag meron na pong nahanap sila, mga kababayan, o ang Palasyo Malacanang, kapag meron nang nahanap na ipapalit kay dating Pangulong Duterte. Ayan, para mas maliwanag tayo. Tuloy. Kay, di na ba pariha daw sa presidente nga og wala ang presidente, ang vice president ang mupuli? Dahil hindi naman, ang dahilan po, isa sa mga dahilan ng Malacanang, dahil hindi naman daw po kagaya ng isang presidente na kapag natigok, ang presidente meron pong hahalili o papalit
na Vice Presidente. O, tuloy. Dili man yun ang set-up sa local government. O, hindi daw po ganyan ang set-up sa local government. O. According to them, Ayon sa kanila, mga kababayan, according to the source, according sa source, nga gipaabot nganong karon lang nganong wa ni nila buhata niadtong unang bulan pa lamang, ikaduhang bulan pa lamang. Bakit hindi daw po ito ginawa noon pa lamang, noong 1 buwan pa lamang o 2 buwan pa lamang na pansamantalang hinahawakan ni Mayor o Acting Mayor Baste Duterte ang pagkaalkalde sa Davao City? Bakit ngayon lang? Naibaw-an na to nga naa sila'y gipaabot nga tao nga ilang iluklok niya sa City Hall. Nalaman di umano nila, mga kababayan, na mayroon daw hinihintay ang Palasyo Malacanang na tao para iluklok sa City Hall ng Davao City. Ngayon, magbibigay unang clue itong si Kuya Randy Cañeda, mga kababayan. Tuloy po natin pakinggan. Og kinahanglan og 1 year, maghulat sa og 1 year kay kining taong ilang ibutang. Kailangan muna ng 1 year. Maghintay daw po muna ng 1 year. Bakit? Tuloy. Sa City Hall. Ito, kasi itong ilalagay daw nila o ipapalit nila sa City Hall. Tuloy natin. Dagan. Niadtong last election diri sa Davao. Tumakbo daw o kumandidato daw po dito sa Davao City itong iluluklok ng Palasyo Malacanang dyan sa City Hall ng Davao City. May clue na ho ba kayo, mga kababayan, kung sino itong tinutukoy ni Kuya Randy? Ako may clue na ako. At kung hindi ako nagkakamali, ito yata yung ginawan ko ng survey makailang beses sa Davao City, mga kababayan, na laging tambak sa kalye survey na ginagawa ko. Laging tambak ang willing ang nais iboto ng mga Davaoenyo o ng mga taga Davao City. Walang iba kundi si Tatay Digong. Nung panahon po ng kampanya, di ba nag-survey tayo niyan? Tambak yung itong ipapalit nila. Hindi nga ibinoto ng mga Davaoenyo. Tapos siya nang ilalagay, iluluklok. Naloko na. So kung nidagan nila election sa Davao, kinsa ka ni ilang ibutang nga mayor sa Davao? Kung tumakbo daw po sa pagka-mayor sa Davao City, sino kaya itong ilalagay nila at magiging mayor ng Davao City? Nako. Silip na po mga kababayan Kahit na hindi pa sabihin ang pangalan, kilala na natin di ba? Yung party list ng kapatid niya, ligwak di ba? Hindi nanalo mga kababayan hindi ibinoto ng maraming Davaoenyo. Ayun, laglag ang party list ng kapatid niya. Kaya siguro nagsusumikap sila, mga kababayan, na mailuklok talaga itong nagkumandidato sa pagka-mayor sa Davao City para magkaroon o manumbalik sila sa politika. Ganito po kawalang hiya itong gobyerno na ito, mga kababayan. Grabe, no? Nga ituboy sa Malacanang, nga maunay mag-lead sa Davao, musugot ba mo mga taga Davao? Di ba? Ipupush daw po ng Malacanang na ito na ang mag-lead sa Davao City. Yung ipapalit po o yung iluluklok dyan sa City Hall ng Davao City. Ang tanong ni Kuya Randy, papayag ba kayo niyan, mga taga Davao City? Papayag ba kayo niyan? Papayag ba tayo, mga kababayan kong taga Davao City? Comment po. Malay mo, baka mapanood nila ito. Mapanood ito ng Palasyo Malacanang. Malaman po nila ang hinanaing ninyo o ang pagtutol ninyo. Paki-comment po. Paki-share na rin po itong video para malaman po ng ating mga kababayan. Itong ipinaplano ngayon
sa Davao City, niluluto na nila mga kababayan, pinag-uusapan na. Paki-share po, importante po ito, kinakailangan po malaman ito halos ng ating mga kababayang Davaoenyo. O, tuloy. Ang mahimong mayor sa syudad, dili nato giboto? O, papayag kayo niyan na ang magiging mayor sa Davao City ay hindi natin ibinoto. Papayag kayo niyan, sabi ni Kuya Ranti, mga kababayan. O, tuloy. Ang ilang rason, kay di na daw, wa na day kapasidad si PRRD nga mulingkod isip mayor, kay tuwa naman siya sa dahig. Ang rason daw ng Palasyo Malacanang, mga kababayan, wala na daw pong kapasidad ang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na maging alkalde ng Davao City kasi nga, naroon na daw po ito sa Dahig, Netherlands. Kita nyo na. Katulad ko, katulad nyo, umaasa po tayo mga kababayan na makalabas ang ating dating Pangulong Rodrigo Duterte bago po mag-2028. Nang sa ganon, mapamunuan niya ang Davao City kasi nga, siya naman talaga ang nanalo sa pagka-alkalde. So, dahil naghahanap na itong Palasyo Malacanang, mga kababayan, na ipapalit sa pwesto ni Tatay Digong, maliwanag na po sa atin ngayon, mga kababayan, na walang plano talaga itong Palasyo Malacanang na ipagkaloob o tulungan man lang ang ating dating Pangulong Duterte na mabigyan ng interim release o mapauwi dito sa Davao City. Walang planong ganon, mga kababayan. Sa akin lang yun sa akin lang pakiramdam ko lang yun pasensya na po kayo. Bagamat lahat po tayo, gusto po natin na makauwi na po sa Davao ang ating Tatay Digong. Pero kita nyo na, papalitan na nga Naghahanap na nga ngayon ng Palasyo Malacanang na ipapalit kay Tatay So ano ibig sabihin yan? Talagang hahayaan nitong bulok na gobyernong ito, mga kababayan, na mabulok din ang ating Tatay Digong sa Dahig, Netherlands. Ang sarap pagmura, no? Sarap pagmura, pinipigilan ko lang, mga kababayan. Ang sarap murahin itong bangag na ito. Hindi pa nakontento pati ngayon. Ito pagiging acting ni Baste Duterte, tatanggalin pa sa kanya. Ipapalit yung taong hindi naman ibinuto ng mga Davaoenyo. Tuloy. Og dili daw pwede ang vice mayor nga maghimong acting mayor hangtod sa 2028. Yan, hindi daw po maaari, mga kababayan, na ang vice mayor na ngayon ginawang acting mayor ang magiging ang pagpapatakbo ng Davao City, ang magiging leader ng Davao City hanggang 2028. Hindi daw po maaari. Kaya ayan, pinagsusumikapan di umano ngayon ng Malacanang na maalis o matanggal si Baste Duterte sa pagka-acting mayor. Tuloy. Unang kinahanglan yun daw, according sa Malacanang, nga naay ilang ibutang nga mayor sa Davao. Kailangan daw talaga, mga kababayan, according sa Malacanang, meron silang ilalagay na mayor sa Davao. Okay? Nga wa na to butuhi. Na hindi natin ibinoto. Ayan. Kinsa ka ni? Inanta mo, gipaabot nila ang 1 year. Sino kaya ito? Uulitin ko, sabi ni Kuya Randy, inaantay nila ang 1 year. 1 year ban. Ayan, tuloy. Para ma-lift ang 1 year ban sa mga... Para ma-lift ang 1 year ban, silip na mga kababayan kung sino yung ilalagay nila. Nagdagan last election. Tumakbo daw ito last election. Kinsa na ni dagan last election nga gusto nilang iluklok karon isip mayor sa Davao?
sino daw ang tumakbo last election na gusto nilang iluklok sa pagkamayor sa Davao. At iniintay lang na mag 1 year para matapos po o mag-lift po ang 1 year ban. O, kita nyo na, silip na silip na. O, alam na. Kilala na natin yan. Laging ligwak yan sa survey natin, mga kababayan. Pinapakain ng alikabok yan sa survey. Bantayan tani mga taga Davao, I'm breaking to you this news for us to be vigilant. Bantayan natin ito mga Davao, mga taga Davao. Tuloy. Because walay dili kayang himuon ang Malacañang. Wala daw hindi kayang gawin ng Malacañang. You know them. According to them, they can bend the law. Ipapatupad talaga nila ang bend the law, mga kababayan. Diba? Sinasabi ko naman po sa inyo, ilang beses ko na inuulit-ulit, mga kababayan. Hanggat ang Pangulo ng ating bansa ay si Gonggong Marcos, bend the law po. Ang mararanasan ng bawat Pilipino o ang maipapatupad, sa ating bansa, bend the law. Maraming mababaluktot na batas, mga kababayan. Di ba? Ano po ang kasunod ng bend the law? O ano po ang pinsan, kapatid nitong pauso nilang bend the law, mga kababayan? Para sa akin, sunod niyan o pinsan niyan o kapatid niyang salita na yung bend the law na yan, martial law. Mga kababayan, ang nakakatakot kung hindi po sila makontento sa salitang bend the law, baka ipatupad ho nila, mga kababayan, ang martial law. Taloko na. Tuloy. Mauna ni ang buot nilang ipasabot. Ito na daw po ang ibig nilang sabihin. They will bend the law. They will bend the law. Whatever law is it, they are the law. O dako kayo ang tsansa nga himuon yun nila. Malaki daw po ang tsansa na gagawin daw po ito nila. Ang alin? Bend the law. Ang kapal na mukha nyo. Tuloy. Moabot yun ang time, o dili ta vigilant, o di ta mulihok ani, o di na to nipugngan, nga naay mo lingkod nga mayor sa Davao, nga wa na. Yan, masyadong mahaba na. Dadating daw talaga ang panahon o oras, mga kababayan, kapag hindi daw po maging vigilante ang mga taga Davao at hindi daw po ito pigilan ng Davao City, mga kababayan, magiging alkalde ng Davao City ang isang taong hindi naman ibinoto ng nakararami. Ato butuhi, wa taganahi, di na to gusto, pero ang Malacañang ang magbuot og kinsa ilang gustong palingkurong mayor sa Davao. Musugot bataani kanang ako pangutana diha. Ayan, hindi natin ibinoto, hindi natin nagustuhan. Papayag ba daw kayo o tayo, mga Davaoenyo? Di ba nato ni pugnan, di ba ta magbantay ani, di ba ta maniguro nga ang kabubuton sa taga Davao ang matuman ug dili ang kabubuton sa Malacañang. Tanong niya, hindi ba natin ito babantayan, hahayaan na lang ba natin ito? Parang ganun, mga kababayan. Na ang mangyayari talaga ay ang ipapatupad dito sa Davao City ay ang kagustuhan lamang ng Palasyo Malacañang at hindi ang kagustuhan ng mga taga Davao City na ang ibinoto talaga ay ang dating Pangulong Rodrigo Duterte at hindi itong ipapalit nila ngayon. Tuloy. Magbantay ta ini, karong adlaw lang yun ni na development, gi-break ko lang ni aron mag-igmat ang tanan. Ngayong araw lang daw po ito na development, mga kababayan. Kaya niya lang ito inilabas para mabantayan po nating lahat, mga kababayan, lalong-lalo na po tayo, mga Davaoenyo. Ngayon lang nila ito natanggap na info
siguro meron silang insider sa loob, mga kababayan, na nagkaroon na nga ng pagmi-meeting, niluluto na para sibakin si tawag dito si Baste sa pagka-acting mayor at ipapalit yung isa sa mga naging katunggali ni Pangulong Duterte sa pagka-alkalde na kilala na ho natin. Hindi man po pinangalanan nitong si Kuya Randy, mga kababayan, pero para sa atin maliwanag ho yun na itatago na lang po natin sa pangalang Carlo Nograles. Di ba? Mga kababayan. Tama ba ako? Nagtatanong lang ako Hindi ako nagpaparatang. Tama ba ako, mga kababayan? Itatago na lang po natin sa pangalang alias Carlo Nograles. Carlo Nograles. Malalaman po natin to. Total, ayan na. Ipinasabog na ni Kuya Randy. Kapapasok lang itong araw lang na ito ba? Walang pinipili kahit na undas Undas, di ba? Kahit undas walang pinipiling plano itong, walang pinipiling araw para magkaroon ng plano itong mga taga Palasyo Malacanang. Grabe ito mga bangag na ito. Tuloy. Asig, sunod si Mana, magmata na lang tag-morning. Baka daw sa susunod na linggo, mga kababayan, magigising na lang tayo na naanay bagong mayor ang Davao na di na to magustuhan. Na meron ng bagong mayor ang Davao na hindi natin nagugustuhan. Isa pa. Wala na pala, tapos na pala yun, mga kababayan. Yun na pala yun. Di ba? So, paano ngayon to, mga kababayan kong Dabawin nyo? Mga kababayan ko, hindi po biro itong ngayon, itong balitang natanggap po natin. Mga kababayan, papayag ho ba kayo? Mga kababayan kung Dabawin nyo pala, ayan, papayag ho ba kayo na tatanggalan ng karapatan bilang isang acting Vice Mayor si Sebastian Baste Duterte na para sa akin karapatan niya man yan kasi unang-una siya yung Vice Mayor na nanalo at higit sa lahat, ama niya, ang nanalong alkalde ng Davao City, no? Tapos papalitan lang, mga kababayan, ng isang taong malapit sa mga bangag. Malapit sa mga bangag. Malapit sa mga buhaya, mga kababayan. Tapos papalitan ng ganun-ganun lang. Higit sa lahat, hindi ibinoto ng mga Dabawin nyo itong tao na ito. Tapos papalitan ng ganun-ganun lang si Acting Mayor Sebastian Baste Duterte. Etong susunod daw po na linggo na mangyayari, mga kababayan. Eto maraming beses na po tayo nakasaksi ng katulad ditong mga issue na ito, mga kababayan. Katulad po nung ginawa nila kay Hubahib, natandaan po ninyo, si Kuya Gob Hubahib, na pinabababa sa pwesto dahil nung mga araw na yun, napakalakas pa po ng hakbang ng Maisog. Nagkaroon ng event ang hakbang ng Maisog sa Tagum. Di ba, mga kababayan, na dinaluhan po ni Kuya Gob. Pagkatapos nun, ayun na, nagkaroon ng order na pinabababa siya sa pwesto dahil mayroong mga ipinaparatang na kung ano-ano mga pagkakasala di umano ni Kuya Gob Hubahib, no? Buti na lang, napakaraming taga-suporta nito si Kuya Gob Hubahib, talagang binarikadahan. Nagkaroon ng human barricade sa Kapitolyo para hindi mapasok
ng mga otoridad at pababain, hatakin palabas si Hubahib. Maaaring ganito rin ang mangyayari sa susunod na linggo, mga kababayan, sa Davao City. Sigurado ko ang mga taga Davao City, ang mga Davaoenyong bumoto sa dating Pangulong Duterte para maging alkalde na pinadala nga lang sa The Hague, Netherlands, at ngayon hinahawakan ng kanyang anak bilang alkalde o acting mayor, no, ang Davao City, mga kababayan. Hindi papayag itong mga taga Davao City na mga kababayan natin na mapapababa si Mayor Baste o si acting Mayor Baste, mga kababayan. Sigurado magkakaroon din ng katulad nung sa Tagum na mga nagkapit-bisig talaga na mga taga-Tagum para wag lang mapasok. So, kaya ngayon, nananatili si Kuya Hubahib at nakabalik na rin, na natapos na rin yung kanyang suspension. Ayan na nga, natapos na at yan, patuloy niya nang inahawakan yung posisyon niya. O etong Davao City, mga kababayan, mag-aantabay ho tayo. Lalong-lalo na yung mga malalapit lang sa City Hall na mga kababayan natin. Mag-antabay po tayo, maging vigilante ho kayo. Tayo, mga kababayan, bantayan po natin, no, para malaman natin kung ano ang hakbang na gagawin nila, kung itutuloy ba nila ito o hindi, o baka pananakot lang. No? Maging vigilante. At ang tanong ngayon ni Kuya Randy, o kahit ako, tatanungin ko kayo, papayag po ba kayo? Papayag ho ba kayo? Nasa inyo po ang kasagutan, mga kababayan. Hanggang dito lang po. Maraming salamat. Mag-iingat kayong lagi at higit sa lahat, mahalin po natin ang Pilipinas.